Thank you. Salamat sa matahong na awit. Thank you, Lumas at Sisters. Ito, imuha ito. Nagawa. Okay? Congratulations. On behalf of the President of the Conference Magazine, may tunol, no? Pahispo kaya siyempre namatay mas ang duming. Ang duming, kaya ko ani ka. Well, I'm serving as district pastor here in Calairon for 2 years and 8 months. Nakabisita po ko niya. Ang kinabuhi sa tao magkasunan,
Siyempre, sa baganon pa ka, mangita mo kita tumaagi, arugin ng kabuhi ato ang pamilya. Apan sa inyo na lang kinabuhi, pag as para sa inyo, wala din sa bibiyak sa pag-alagad na yanikon. Mauna ang ato nga puhunan sa ato nga pag-alagad, mga resonan kay ang atong pag-alagad importante man na. Hinamdumi nga sa kalibutan ng atong gibuhian, isang naghanta o mga bahandi, ato nadawat, ato nakita, ato gigamit. Pag maabot yung panahon makaisunan niya, kanang mga butanan, dili nato nga madala o namatay ka. Marugin na makaisunan, ato lang mapabiling, marugin ang maayong buluhaton, unsa ta sa diha na buhi pata. Now, sa mga pamilya, ako itong i-share ko ito na anyway, this text is a very common text, but we learn many things sa diha na ito tunan, mga kasunan. Bulahan sila ang nangamatay diha ni Kristo. Anong bulahan? Ato basahon, mga kasunan. Now, I'm using the New King James Version, kaya ang Biblia, daghan makinig siya o gitawag translation. Ako siya gitawag mga revision, but which is the New King James. This is nearest to the original language because Old Testament written by the Hebrew word and the New is the Arabic or the Greek words ato tanawon dun ang ato magasunan. Then it says, I heard the voice of heaven saying, Blessed are they that die in the Lord, saith the Holy Spirit, so that they may rest for a while, and their works will follow them. So, okay, so na, unsa itong context, ani, unsa may buot ipasabot nga, bulahan ang nangamatay diha ni Kristo niya, when John Revelator, when he saw a vision there in heaven, the Lord says, Blessed are they. I said, Lord, what does it mean? O may buot nimong ipasabot aming panahon na, because John Revelator, anong panahon na makisuna? He was exiled in the island of Patmos. He was accused of fanatic teaching to the people which is not in the harmony of the scripture. Walang dagang nasuko niya. But you know, mga hinigong God has a purpose. Ngayon ang Diyos nga kinabuhi sa tao, temporary lang. Ibutang ka diha, you are exiled because ang Ginoo na ay tuyo. Mao di ay magsulat siya. The Lord said, kung unsang imong nadungog o unsay imong nakita, imong isulat. Purpose, number one. Para asa man ni Ginoo? Para ni sa umalabot na henerasyon. Kini na mensahe para na ini sa ato. Okay, tanaw na ito magkasunan. What does it mean? Blessed are they that die in the Lord. What is the lesson that we learn from them? Oh, the meaning, magkasunan, comes from the Revelation 14 and 13 in the Bible. It signifies that those who die in faith and in relationship with God are blessed and assured of eternal life. Di pa kanindot ba kaisunan, ha? May rasyon. So, mga kaisunan, bisan asa ka mo moadto sa asang dapit, unsa man ang inyong trabaho, maopisina man o sa fel, ayaw ninyo kalimti ang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Diyos. Importante yan. Nga naman, kaya kita, ang atong kaluwasan, mahinig individual ni, magdepende ni sa atong relationship sa Diyos. If we recognize God as a Savior, so matinumanong ta. Not only for the Christians, how about the Muslim world? Mga kaisunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, they need also salvation. Now, who will teach them about the truth? Kaya kung gusto tang maluwas, kana sila gusto mo maluwas. When in fact, Romans 1 is ongoing, Ramadan,
And the Muslim brothers, they have also their holy month, this month. And then the uban at the pastor, we thank you for your prayers and we thank you for your vision. And we are assured that the Lord will bless us if we remain faithful to Allah or to God. Because Allah is Arabic word. Lord in Jesus, it is Al-Masih, and that is refers to Jesus. Revelation says, para ni sa tanan, so walay pili, masubani, mainsik, mabisaya, o ma-Muslim. The good news is for all. Walang ingon ng Ginoo, bulahan ang mamatay nga matinud-anon kay nganoan. What was the assurance that the Lord has given to them? That is eternal life. Oh, tanawa ra ba Dahil yun siya, the lesson we learn from this is that remaining faithful to God, but true life, especially in times of suffering, hardship, leads to spiritual blessing and eternal reward. It encourages us as believers to trust in God's, remain faithful and loyal, and find comfort in the promises of eternal life for those who die in the Lord. And that is the New King James Version by the servant of the Lord. So, magkasunin, pagkanindo, what does the Lord blessed? And the Greek word means Makarios. Makarios means in English is happy, joyful, cheerful, precious, even in death, and we will be resurrected because we died in the Lord and we are fully prepared. Ito niyo pagkasunan. Ang problema lang, ang pagbutangan, kumusta man ang atong relasyon sa Diyos na kita buhay pa? What is the right time to prepare while we are still alive? Now is the right time. When I received the text from Pastor Libago, insya Pastor, namatay man sinong dudong dominador, muan di ka karang Domingo ka ilubong. Sino rin bigay, doon kayo namin na assign rin. Ako giinan si Beb na ko. Katawang magulang ni Edwin, engineer. Siya, oo ba? Suppose mula ka kanig siwo. Kanina ang dato para na importante tuyo. Nako, cancel sana. Ato sang ato itong talairong kay kaila na bata. When I read the names of doktora, nako, dili tamo balibat. Kaya mo ato pa dito. Mo na-amin gari bagay sunan, mga hinigugma, because of this occasion. Yeah. Kana abin ninyo, kana kitang pagkasuot, dili kita mabayaran og sabi mga sunan. Yan na. Muna nga ingon siya, sige ato lang sa i-extend. So, na ako magkasunan just to give comfort to the bereaved family. Kaya dili ba yan basta-basta ni mamagyan ka? Ako ugangan magkasunan, pag mamatay ko ganigan, ako ugangan. Ako maimig kong sa ato lang, sawali, di man po ito mabighaan. Pero sa diha ang kami may namatyan, dili dahil nalim ni kita hindungdan. Number one is that, sa diha nga buhi pa siya, usahay makalimtan nato kung unsa siya. Pero ini kamatay na, kasunan, makadungdung ta kung unsa siya sa buhi pa. Diba? Kanindong. Abi rin yung sunan, wala kayo mag... Unya sa pagkalagay, magsunan, dili magtutok sa isip kaingon. Asara man dahil pasabutok to. Sa imo, no. Sa Ginoo. Because ang Ginoo mo itagya sa tanan. Bulahan ka, mga kapatid, mga kaisunan. In the name of the brothers, sa ato ang marisunan, bulahan ka to kay naata sa pag-alagad sa Ginoo. Ani ay tulo, masunan. This is the assurance kung kita lamang matinudanon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Number one, this is what we call assurance, kasiguruhan. Verse 23, it says, blessed are they that die in the Lord, said the Holy Spirit. Died in the Lord will be resurrected. That is our assurance. Muna nga, mag-alagad ng assurance, o mahimo, ayaw mo pagkabuyag sa pag-alagad. Nga naman, simbago ko na o magkabuyag na niya, ini kamatay ninyo, ano mo'y kanse?
Bahalag magkinaon sa pag-alagad, padayon. Ano man? There is promise. And the Lord said, katong nagapadayon sa pag-alagad, bisan na diskuryos kinabuhi apan, wala ni biya sa iyang pagtuo ni Kristo, bulahan sila. Ano man? Kay maluwa sila inibalik ni Ginoong Jesus. Pagkanindo ito yung isa pa. Dying in the Lord will be changed into newness. Dying in the Lord will be an assurance of salvation. That's according to John Revelator. Ano ninyo magkasunod si John Revelator? Wala kang tumagawang ismula. Kinsa may nagtudlo niya. When you read the Spirit of Prophecy, the Lord Himself, siya mismo ang nagtudlo sa propeta nga magsulat anong pinadaya, anong revelation para sa mga tao sa atong panahon aron kita makapasa aron maandam ang atong kinabuhi. Kaya din niyo magsulat tanawa ra, nagubat na. Ang gubat sa Iran nabasa-basa sa Amerika, sa Israel. Kisa na kita tanaw tagpilang gasolina. Yung English na cheese. Niya katubi paggikan ako sa pagalian, tungkol ko imong inject. Naku inject hindi mahal man. Yung siya pastor, hindi pa na mo English pa na, ay English next week na panaw. Wala tayo well, wala tayo krodo. Yung siya pastor, abinin mo negosyo, ako negosyante, ako luoy mga tao, abitahan. Naku, taas ko kay nasip ng Diyos. Siya patutagan ako, tawa ako, kailan. Tatawa na. Luoy, kayo daw kasunan. Sila ra. Nga nasugod ang away. According to the scripture, gikan na sa gituwag garbo. Nakapulong kita dito sa Tisnews. Niya ka ng garbo, o dili yun na makasuudan, mapunggan, mo abot na sa pagkatawag conflict. So, di ba? Nakaduhong pagkita nga, nagay mga negosasyon, so, ay magbuot pa rin mga amo mapuni. Kami man, we have the rights. Yung nga nabigas nasol, hindi pwede, delikado magod na. Makamatay man na, kaya nang lupihan, makamatay na, hindi simhot ni magasuunan. Burot na kamatay, kasi Pilipinas, so mapatay ka. May lang mamatay lagi nga. Maayo ang regas ng sumino, kaya naaramay. Nagbakasyon. Di ba? Nangatawag ka mo makisyon, kaya tingnan mo pagkit na. And that is the message in Revelation. Datay kasiguruhan. Ikaduha. Let us accept reality in life. Tanaw na po, verse 23. Chapter 14. Be rest for a while, because there is resting in the Lord for a while. It is an awesome rest from sickness. Akong sister-in-law, namatay to kay the breast cancer. Akong giingnan, ang bana na ko, Brad, nga no, nalata man na sa imong asawa. Kaya ang asawa igsuon man. Abi din niya makisunan, gamay na kayo rason yun. Naglalis na sila, pagkalikod na bangga, diha sa anang handle dito sa pagkahan. Yes, that is dur na. Pagkabangga, iyan lang ipasagdan. Oy, naglaguman. And pagkalago, siyempre, maestrate, ang kayo na ho na stress mga trabaho, mga anak ko siya nagbabuyan, anyang iglesia po, hindi po gubuta, kaya panahon nito sa eleksyon, kaya usay mahirapos pag dili mapili. Sa akong hiingan niya, sinatay lang yun, nagkadako manibuton. And the family decided to go to Cebu and check out. Ingon ang doktor, Pastor, inyo, ay lang mag-ipoon ka, tingala, kaya ako lang ang pagkahan, ulahin na ang inyong pag-anay. Stage 4 na. Naku, stage 1 to, 3 and 4. Dali na pag-ayaw siya, simple o nakakot na ay 1. 2, 3. O hisa yung tango, kasi isa 1 pa ka. But you know, we consider also money. Kaya hindi na nakasabas natin, ang doktor, hindi na pinuntanan. Pero ang doktor, mabalik-balik ko magkaparoon na hindi mo. Kiway mo. Dinasmas, doktor. Ano mo gini? Magisunan, ha? Sama ni mo. Dati mo. And that is biblical. Okay?
Ingon ang bana, akong bilas, siyempre, wala naman may kwarta. Ako niya, ulit na lang na. Mga ito magkazuna, nagkapahuli. Apat sa wala pa magkapahuli, nalugon-tugon. Sa iba na kasi pre ako kung suot, iyagin na yung bana nga, ayaw ba yan na yung pagminyo, ha? Kaya bilin niyo mag ikamatay ko, biblical man na. Inikamatay, that is close of profession. So wala na kung minyo ka, automatic. Dalaga, kumahinyo ka, ulit ako balik. Then, ang kiingnan nga ako. Yan lang nga, malagmang punta sa akin, kung magdalit sa ating mga lisod yan, maanyat ka. Bato nga, magkasunan nga pahulay. Siyempre, kamo na lang sabot sa sunod, ha? Okay. Next, magkasunan, tanong na to. That is, ato ginagawa to. Now, si Lazarus magkasunan, ato, ano to, quotation to mind. Okay? Let's study, Lazarus. Si Lazarus magkasunan, this death is resting for a while like in the experience of Lazarus. Si Lazarus magkasunan, ako dito, napapag dyan, so, ano sila ni Kristo? Pero ang nakapurki, sa diha nga nagdoon, nagniwang mato siya. Niya, si Martha si Maria, when Jesus visited the home of this family, inang i-entertain. Nakasabot si Martha inong nga Ginoo, magtutuglo. Ang ato isuon, nagdaot. Habang nakamatay. Nakay magtuglo si Kristo. Ang nakanindot ni Maria kay Mamina, si Martha mag-prepare pagkaon. So, pag gumanak-prepare, Mamina si Kristo. But Jesus said, kanang sakit sa inyong isuon, dili na ikamatay. Naglibog ang isuon, kasi dili ko din nagniwang mana. Kanang magniwang ito mag-isuon, consummation na. Consummation. Ang background, layo ko yung kuba ng tubig. Sa pamilya, kanang consummation, kung lalaki ka, bana ka, magniwang ka, consummation ka sa mga asawa. Kung asawa, wala naman masunan, consummation ka po. Sa paitari kinabuhi, ayun ang masunan. Magkatawa ka pero, nana siya itawag meaning, nanong ingon anak, pagkita ko. And the Lord said, Martha and Maria, of course, namatay man yung isuon, di ba, magkakamahin mo. But God has a purpose. Ano sa'yo mga niya? Paglakaw niya, nabugtuan. Ang puso sa pamilya, pabalikon. Wala na sa magpakita. Imagine ka, duha nag-ano, hinawag ko, papalikon siya, o sige, bumalik ka. Wala, naalubog na. Ikot ng mga tao. Mag-uso naman dito, Ginoo, mubalik ka silahan, Martha Maria. Mag-uso naman dito. Eh siya, uyog ka kay ato itong banahon. May naman siya, gusto mo ni Jesus nga, patama lang ang istorya. They do not know the purpose. Ang purpose niya ay, nga nang nilikay siya, kay di ito maday pagkamatay. Kaya ito matawag nga, banhawa o ayuha. Ang Ginoo ay nagtugot kay naaday siya purpose na mahitabo ito. So mag-isang when he came back, balik niya, ingon siya, okay, kaya anong panahon, si Kristo, na mga relatives na nagkuyog. Ingon siya, isa na yung kuyog dito sa Samang or dito sa Lugnanan. Ito mga disipulo. And the relatives say, come and witness. Oh, panawa na kayo na. Gibanhaw ni Kristo. O sa mga ibon, ipasabot. Ingon si Kristo. Sunod siya dito, isa may moabli sa bato. Kaya ito na ang kaning Lugnanan. Dili pa pareha karoon ng wagyon. Dito tutok batuman, kailangan sa lagong ibutan. Then siya, okay. Siya, Lord, my Father, in the name of Allah, in the name of God. Iyan ginan sila sa Lazarus come forth. Nakita na ito mag-isang nigawa siya. Now, what is the reason na ato matunan? The Lord performed a miracle. Answer. Aron, so that all the relatives, including the disciples, would really believe that Jesus is what? He is God. He is the source of life. O siya, unsa ka pagkagamanan, ingon si Kristo, ang pagkabanhaw ni Lazaro, landong sa umalap na pagkabanhaw sa kalibutan, alang sa mga nangamatay na nag-alagad ni Kristo. Di na kita kasama. Pero ang Ginoo na alipos. Okay, John 11:1.
Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, in the village of Mary and her sister Martha. Verse 2. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his face with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Marapos Kristo, isa tayo siya na nakita. Kaya nakahibalo man siya, kaya siyempre nagsakit. May naman to siya nga, inong ayuhon. Kaya kung dili niya ayuhon, may naman to mga sister na, sige, pagkaon na baka na mo. Diris balay, amo ba kaya gi-entertain? So, ang po sa ito mga resunan, dili matuman ang kabuton na iyang ipasantok na ito. Aya na silang pakita, nagkapahul, nagkaadlaw upa. Alam minatay mga resunan upa, baho ka na. Pero ang Ginoo naa sa katayuan, naa ang kamatayan. Bulahan tang nakahibalo mga pinalanggan. So verse 4, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. 6, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 or more days. And verse 7, and then he said to his disciples, let us go back to Judea. Because Judea is like a Misamis Occidental. That is province, mga Israel. Then, nato sila paingon, mga Israel, o himo sila. So Jesus' statement 4 days after his death, Lazarus, before arriving in Bethany, Jesus told his disciples that Lazarus was asleep and he was going to wake him, but then clarified that he was speaking of Lazarus' death. He started, Lazarus is what? Dead, and I am glad for your sake that I was not there, so that you may believe in me. The resurrection, when Jesus reached the tomb, he asked the mourners, ato pa, mga relatives na siyempre, inuwiya sila, nagbasilubol, to roll away the stone. He then called out, Lazarus, come out. And the man who had been dead for 4 days, the nurse still wrapped in his burial clothes. So, bukos pa ang iyahang lawas. Ito panakto rin lagi, ito kaya ito na, maglubong, dili man pagkakaroon niya ibang sama, mga son. Inaraman, hugasan o tungkol sa putik na loob. So, significance was a sign of Jesus' power over death and a foreshadowing of the resurrection of Christ himself. It was a pivotal event in ministry that led many to believe in him, but it is also led to his ultimate confrontation with the religious authorities. Ano man, mag-isod, atang panahon sa panahon ni Kristo, daghan niya kung supakino. Ngayon mga tao, kahilas sa nimo, kinsa may nag-iwan na gipadala ka na manluluwas sa mga tao na kami mga Sanhedrin. Kaya balome. Ingos Kristo, gipadala ko sa amahan para magwali aron maluwas mo. Ingon itong mga nilod, kahilas. Kinsa ko, natulog isa na authorized. Wala ka son, si Kristo abilin mo, di pa FBI. Muna magpasalamat ka because the good news is para na sa ato. And the Lord wants us to be faithful in Him until yun. Mawalang kinabuhi. Kaya gulahan ta sa pagkabanhaw. Kaya ang saad sa ginubanhawon ang nangamatay ng matinumanon alagad niya. Then, what happened next? After his resurrection, Lazarus would eventually die again. As his revival was a resuscitation, not a final resurrection. The ancient tradition suggests he later moved to Cyprus to escape the threat of assassination and became the bishop of Kition before dying in the Lord again. Itong mga tao, isa ato ipagyan. Kaya tanang pagtawa na mauna ang gibanhaw ni Kristo. Basi bubalik na po. Ano ninyo, Rizunan, mga hinigugma, biblical, the context of the passage, ang mga tao naglibog noon sa insanto niya. Anak kanindot, si Kristo natudlo sa prinsipyo mga hiniguma. The last is, we are accountable.
o di ka magtudlo, di ka magkinabuhi fakto. In verse 23, it says that their works will follow them. Unang dominador, ang iyahang pagkamaayo mo yung mo ni ato ang sumalugduman sa tao. Ang kwarta, magamit man, tinod na. Pero sa mga tao, magayon, ang buhi pagka, kasi makalimpan ka, pero mamatay na ka, makadundong sila kung unsa ka sa buhi pa. Isa, uy, kaniyod, ano ka na ba siya namatay? Kaniyod ta. Di ba? Okay, now, siya na waton. Let us flag kindness. Na, yan ang pagkamaayo. Abi ninyo makisyon, wala kayo kumo nga maayo tag-relasyon sa atong isip kayo. Isang pungod. Number 2, let us flag love. Pero love, the meaning there is that love is the expression and the feelings towards your partner. Kaya ka nang gugma, basta may gugma na ka magminyo o pisunan. Ako ito gano, mingaw ang sakitan ka ba din mong maganda? Sakit ang anak sa laing tao. Muna, bisa layo ka ayaw mo ang tugyo, bisa gabihin na. Oh, tinubisita kay nahigugma din. Si Kristo, nahigugma na to, nag-ando sa cross. Nagpagkamatay, tumulog, alang sa ato kaluwasan. Kung ako, mas mo pagkamatay sa inyo, kaayo na. Pero lahi siya nagugma magasunan. Maunay at umunahon-nahon. Nga ang kanindot sa gugma ni Kristo, gusto siya nga ang tanan, maluwas, tinibalik niya. Muna ino siya nga, bulahan mo nga namatay, nga na ako sa inyong kasing-kasing. Kaya naman, luwason na niya. Kanindot ang kasunan. Ikatulo, let us plant and grow spiritualities so that others will follow you. Yes. Kanang magtulog ka, wala mga tao nakita ngayon sakto ka. Buto pero ikaw questionable, tikatan ka. Ngayon, ayat tutulog ko eh. Pero maayong pagtulo, alas ay kaayo din. The people would bow down and respect and say, in the name of God, in the name of Allah, Alhamdulillah. In the name of Jesus, Isa al-Masih. Yes. Glory to God. Nindot magkaisunan. Therefore, then John Revelator said, I shall pass this way but once. Whatever good things, whatever virtues we can share, whatever good works, let us do it now. We shall pass this way. But, ang kinabuhi ko siya, walang kinahanglan ang niya, mga hinigugma. So, to the family, mga pingsunan lumasa ang giving family, condolence, but you know God has a promise for resurrection. Katong nagbakasyon, balik na mo. Kaya naman, mo balik ka, Pastor? Base mo niya o ma-absent mo sa kamatayan. Because when you die, that is the close of promotion. There is no repentance at all. Wala nang resurrection. Pero kung buhay pa, may chance pa. Then, mag-alaga. Kaya kung mamatay, basta mamatay niya na sa Kristo, ang sabi mabanhaw, dayon, iyahatang luwason, papuyon sa langit, nagiandam sa Ginoo, sukat pa na sa pagtukod sa kalimutan. Amen, makisunan? Amen. Thank you very much. Ang Ginoo magpapalangin, makinig ko ba? This is my prayer.